of Harvest family, and to our online guest viewers. It's a beautiful day and a great opportunity to thank the Lord for reminding us on how blessed we are. We hope you are all in good health and you're doing great. We would like to encourage you to join our activities through our online platforms. First in the list is our online live Bible study. It's every Wednesday, 7 p.m. on our Facebook page. Second is our Zoom prayer meeting. It's every Friday, 7 p.m. Just leave a direct message to our page so that we can send you our Zoom prayer meeting link. In this time of pandemic, we needed to be strong and keep the faith burning. Because that's what the Bible says in James 1:12, "Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him." If you want to bless our church through giving, you can send your love gift through our GCash account. It is 0916-680-0465. God bless and have a good day. Jesus, ikaw ang bilang sa buhay ko pinagpala. Jesus, ikaw ang bilang sa biyaya mo umaasa. Jesus, ikaw ang bilang malaya ko isisigaw. Jesus, ikaw ang bilang sa buhay ko, ikaw lang ang bilang. Good morning sa buong family ng Feast of Harvest Christian Ministry at sa lahat ng mga makakapanood ng online service na ito. Magandang umaga at pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon po, umpisa natin ang ating gawain sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito na kami ay tinipon mo sa pamamagitan ng online service, O God. Bago po kami mag-umpisa, dalangin namin na kung may nakikita po kayo na anumang makarumihan sa aming mga puso, Panginoon, pakalinisin mo po ito, Panginoon. Patawarin mo po kami sa isip, salita at sa gawa, sinadyaman o hindi sinasadya. Forgive us, O Lord. Purify our heart, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kami sa umagang ito ay makakapagsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan na may kalayaan, O Lord. Wala man kaming face-to-face service, O God. We know, Lord, na patuloy kayong gagawa ng kaparaanan upang ang inyong gawain ay magpatuloy, Panginoon. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, sa umagang ito ang lahat ng mga aawit, tutugtog upang ikaw ay purihin, sambahin, O God. Dalangin namin ang karunungan at katalinuhan ay patuloy na ibigay mo sa kanila, Panginoon. Bigyan mo din po sila ng kagalakan sa kanilang paglilingkod sa inyo, O God, at kayo po ang makita sa buhay nila, Panginoon. Lord, maging ang maghahatid ng mensahe, we pray, Panginoon, for the knowledge and wisdom be upon him, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod niya sa inyo na may kagalakan, O God. Lord, dalangin namin na bigyan niyo ng kapangyarihan ang mga salita na nagmumula sa inyo, Panginoon, na kanyang ihahatid sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin ang mga salitang ito nawa, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso upang ito ay malakaran namin sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pangunguna mo sa lahat ng gawain ng iglesyang ito, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isa kahit na may pandemic, O God. Dumadaan man kami sa mga kahirapan, we know, O Lord, nandiyan kayo upang patuloy na i-provide ang pangailangan ng bawat isa, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, kayo po ang madakila, kayo po ang mabigyan ng karangalan, kayo po ang maitaas sa lahat ng pagkakataon, O God. Sa umpisa hanggang sa matapos, kayo po ang manguna, Panginoon, sa gawain ito, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay aawit at magpupuri para sa ating Panginoon Diyos. Amen. Ang Panginoon
Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kabantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon, ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kabantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 dakila siya. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Amen. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Ako'y hawak mo. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita, na ako'y di iiwan, no pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Woo! Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Ang aking sandigan ay iyong pangako. Ang aking pag-asa ay iyong salita, na ako'y di iiwan o pababayaan man. Ang aking Diyos sa akin nagmamahal. Woo! Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo kinabukasan ko, walang ikakatakot Panginoon. Hawak mo kinabukasan
katawan ko. Walang ikakatakot, Panginoon. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Hallelujah! Ika nga, God is in control. Kami ay hawak mo, Panginoon. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko
kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa kundi ikaw, Jesus, aming Panginoon. Pinupuri ka namin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming hahanapin, Panginoong Jesus. Ngayon po ay handa natin ang ating mga puso sa pakikinig ng mensahe na nagmumula sa Panginoon na ihahatid ng ating mahal na pastor na si Pastor Archie Rezos. Muli po, a blessed Sunday to every one of you. At tayo po ngayon ay nasa pag-aaral po at pagpipreach ng banal na salita ng Diyos. At gaya nga po ng atin pong kinagisnan, it's already September 13, 2020 at patuloy ho na papalapit na po ang Kapaskuhan. Kaya sa ating mga kapatiran, mga taga-subaybay, binabati ko na po kayo ng advance, isang maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Nawa po no, na talagang madiscovery na po yung bakuna para tayo po ay talagang magkasama-sama na in our physical worship of the Lord dun po sa ating mga sari-sariling mga churches, no? Kaya maganda po ang araw ngayon, ang pagkakataon na maipahayag muli po ang mga aral at ang mga kaalaman tungkol po sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. At alam nyo po, isa po sa pinakamahalagang tinatalakay natin ay walang iba ho kung hindi ang mga iba't ibang mga talinhaga po ni Jesus. Opo, napakadami po ng talinhaga na matatagpuan po natin sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. At ang mga talinhaga ho na ito ay may mga kanya-kanya pong kahulugan. Ang mga talinhaga po na ito ay mahalaga sapagkat ito po ay nagbibigay po sa atin ng babala, nagbibigay po sa atin ng mga aral, nagbibigay po ng pagtutuwid at gayon din po ng pagtuturo dun po sa tamang landas na dapat nating lakaran. At sa linggo ng umaga po na ito, isa pong talinhaga na atin pong pag-aaralan ay may kinalaman po doon po sa 10 dalaga. So ang atin pong preaching, ang title po ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos ngayong umaga na ito ay walang iba kung hindi ang kahalagahan ng talinhaga ng 10 dalaga. What is the importance of the parable of the 10 virgins, no? O sa Tagalog po, ang kahalagahan ng talinhaga ng 10 dalaga. Gaya ng sinabi ko po, ang mga talinhaga ay mga kwento ni Jesus na kapupulutan natin ng aral, ikatutuwid po ng baluktot natin na pamumuhay, magbibigay po ng babala at ng mga paalaala tungkol sa dapat na mga landas na dapat nating lakaran o dapat nating makita at matunghayan po sa ating mga buhay. So tayo ho ay tutungo ho sa pag-aaral na ito, bagaman ang panimula po nating gagawin po muna ay mananalangin upang tayo po ay kasihan ng banal na Espiritu kasi sa ganang atin po ay hindi natin mauunawaan ang lahat ng mga aral po na ito. Sige po, inaanyahan ko po kayo na tayo po lahat ay sama-samang yumuko at manalangin po tayo. Magandang umaga, dakil at mapagpalang Diyos. Sa umaga ng linggo na ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, dumadakila po. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan.
Kami po lahat ay lumalapit na nagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkakamali, mula po sa mga bagay na hindi marapat na aming inisip, hanggang sa mga bagay po na nasalita namin na labas po sa iyong banal na kalooban. Lahat po ng mga masasakit na pananalita, kuminsan po ay mga salita po na hindi nagdudulot ng ikatatatag ng kapwa, at gayon din po mga nilakaran namin ng taliwas sa iyong banal na kagustuhan. Panginoon, magsimula po sa isang linggong pumasok hanggang sa kasalukuyan, linisin niyo po kami, magsimula po sa amin pong paanan hanggang sa aming ulunan po, the entire body, Panginoon, spirit, soul, and body. Cleanse us right now from all our unrighteousness, patawarin mo kami sa katampalasanan at sa lahat po ng mga pagkakamali na amin pong nagawa. Kaya Panginoon, ipaunawa niyo po ang inyong mga banal na salita. Nawa po ay mabless po ang bawat isa na makikinig po ng ito. At magsilbi po itong aral, magsilbi po itong guide, babala po sa lahat ng mga nakikinig na ikaw po ay malapit nang dumating at ang lahat ng mga mananampalataya at mga anak mo at mga Kristiyanong tinawag mo ay kinakailangan pong maghanda sa muling pagbabalik mo na ito. Kaya maraming salamat po. Bigyan niyo po ng kagalingan ng mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. By your stripes, your wounds, sa mga sugat at latay mo, tanggapin po namin lahat ang iyong kagalingan. And you are the great provider, Lord. I-provide niyo po ang lahat ng amin pong mga pangangailangan. For my God shall supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus our Lord. Kaya magandang umaga. Ito po ang aming pagsusumamo at dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Gaya ho ng ating pag-aaralan, ang kahalagahan ng talinhaga ng 10 dalaga, tunghayan na ho natin ngayon mga kapatid, kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa napakaganda at very interesting po na talinhaga na ito. Ang talinhaga po na ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mateo, dito po sa 25, sa 1 hanggang 13. In the book of Matthew, chapter 25, verse 1 to 13, ito po ang sinasaad ng banal na kasulatan ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang mga matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya inantok at nakatulog sila sa pag-iintay. Ngunit naghating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal na sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo," ang tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. At habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang banal na salita. Dito po sa reading of the Word of God, lalong-lalo na po sa Parable of the 10 Virgins o dun po sa talinhaga ng 10 dalaga, may magandang bagay ho tayo na kapupulutan dito. May mga characters po na ipinakita rito, katulad na lamang ho halimbawa ng lalaking ikakasal, nabasa po natin, kasama po rito ang 10 dalaga at itong 10 dalaga po na ito, 5 po sa kanila ay nagdala po ng langis, nagbaon po ng langis, at yung 5 naman po ay hindi nakapagbaon. Kaya ho yung kanilang daladalang mga lampara ho, yun pong 5 na matatalino na sinasabi po na
babae o dalaga po ay meron po silang extra na langis at hindi po aandap-andap o patay sindi po yung kanilang lampara. Samantalang yung mga hangal po, ang sabi ng Biblia, no, yung hindi nag-prepare, meron po silang lampara pero aandap-andap na ho o nag-flicker na po yung kanilang lampara, and anytime ito po ay mawawala na ng ilaw. Ang sisti po o ang problema, hindi po sila nakapagdala ng sobra na langis o baon na langis. Pinahayag din po dito yun pong ilawan, ano, na may daladala silang lampara o mga ilawan po na kanilang gagamitin po sa kanilang pagsalubong dun sa lalaking ikakasal. At gaya din ng atin pong nakita, isa pang mahalagang kasangkapan na pinapakita sa aral na ito ay yung langis na nagbaon nga ho yung 5 matatalino, yung 5 po na hindi ho nag-isip o mga hangal po ay hindi nakapagbaon, kaya po bumili pa po sila ng langis sa pamilihan. Kaya doon po sa 4 na bagay na yan, isang magandang bagay na pinapakita ng Diyos sa atin, ano ho, ito po, dapat ho tayo ho ay maging mapaghanda, tayo po dapat mga kapatid ay maging masunurin, tayo mga kapatid, maging mapagmatsyag po tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Hesus. Kasi hindi natin po alam kung kailan po siya darating at napakahalaga po na pinaghahandaan natin. Kaya nga ho doon sa talinhaga kanina, no, napakagandang kaharian. Nung nagkikwento po si Jesus, nung nagpapaliwanag po siya, ang sabi niya po, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. Nagbigay po siya ng example. Ang example niya, yung 10 dalaga. Ang sabi ni Jesus, may 10 dalaga na lumabas upang salubungin o sumalubong sa lalaki na ikakasal. Ang bawat isa ho, may dalang ilawan. Yung lampara ho, no, yun ang ginagamit ng mga tao sa Israel nung araw. Wala silang electric bulb, hindi pa ho nadidiskubre. Wala po silang incandescent bulb, no? So ang ginagawa po nila, langis ang kanila pong ginagamit sa pagpapailaw po ng lampara o simple yung tinatawag po natin na ilawan. Ang sabi po dito, ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 po ay matatalino. So na-separate po yung 10 babae doon po sa mga nag-prepare at doon po sa mga babaeng 5 po na hindi man lamang ho naisip na pwede pong mawalan sila ng langis sa kanilang lampara. Kaya sabi po ni Jesus doon sa verse 2, ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. So, 10 po ito na dalagang babae, classify po ni Jesus, merong matalino, merong hindi matalino, meron pong naghahanda, merong hindi naghahanda. Doon sa verse 3, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. As if anticipating mo na tamang-tama lang ho yung laman noon at hindi mawawalan. Kumbaga ho, hindi talaga sila nag-prepared. Pero ang sabi sa verse 4, ang mga matatalino naman ay nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Ay presume po yung kanilang mga lampara, punong-puno na ho ng langis yon at nagbaon pa po ng extra na langis kung sakali pong mawalan po ng fuel o mawalan po iyon ng langis o yun parang gasolina na ginagamit nila, marirefill po, malalagyan po. Ano po ang sabi sa verse 5? Inaantay nila yun pong lalaking ikakasal pero naantala ho ito, hindi po dumating on time. Kaya sabi po ng verse 5 po, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. So, akala nila sa takdang panahon dun po darating pero nakita-kita po nila medyo nag-extend, hindi dumating. Pareho silang lahat nagsindi ng ilaw. Sa pagsisindi nila ng ilaw, siyempre naubusan. Ang ginawa ho nung 5, ni-replace po, nilagyan ho ng langis, patuloy pa rin yung pag-iilaw. Pero yung 5 ho, nag-aandap-andap na, nawawala-wala na. Kaya ano pong sabi rito sa verse 6? Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw. Bigla po, surprisingly, dumating yung lalaking ikakasal, nun pong maghahating gabi. Ang sabi po ng lalaki, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Kaya po sa verse 7, agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, kasi sabay-sabay nga sila,
nagsindi, nung maaga pa lang, inaantay nila yung pagdadating ng lalaking ikakasal, inabot ng hating gabi, naubos yung kanilang mga langis. Yun pong 5, nagkaroon ng refill dahil nagbaon sila. Yung 5 naman, nanghihingi. Pero ano po ang sinabi ng mga hangal? Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan ninyo kami kahit kaunting langis sapagkat andap-andap na ang aming mga ilawan. Ibig sabihin, nagfi-flicker. Patay sindi na, patay sindi kasi kulang na nga ho sa langis. Ang sabi po sa verse 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Ang mabuti pa ay pumunta kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. Ang tugon naman ng mga matatalino. Ano pong ginawa ng mga hangal na babae? Dito po sa verse 10, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. So, in-anticipate nila, mahahabol pa rin nila, no? Kasi andyan na nga ho, may nag-announce na, padating na. Lumabas pa sila. Paglabas po nila ng ganun at saka biglang dumating po yung lalaking ikakasal. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at sinara ang pinto. Doon po sa verse 11, pagkatapos ay dumating naman ang iba pang dalaga. Nakabili na po sila, meron na po silang langis. Pero nung sila po ay kumakatok sapagkat napagsara na po sila ng pintuan, ang sabi po ng mga dalagang hangal, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, ang pakiusap nila. Pero ano po ang sabi ng verse 12? Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Paano makikilala nung lalaking ikakasal? Nung pagdating niya, yung 5 babae lang ho ang nag-welcome sa kanya. Yung 5 babaeng matatalino lang po ang tumanggap sa kanya. Kaya nung sinara niya na yung pintuan, hindi na po niya kilala kung sino man po yung papasok. At hindi na niya nga ho tuluyang papapasokin ito. Kaya nga ho, sinabi ni Jesus tumugon si Jesus, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Doon sa verse 13, ang pinakamasakit po dito. Pagkatapos dito, sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Mga kapatid, praise the Lord po sa magandang kwento na ito, no? Iisa-isahin natin ho, ano ho yung kahulugan nito pong talinhaga tungkol po sa 10 dalaga. Una ho, sinabi ko, meron tayong nakita rito na lalaking ikakasal, meron pong ipinakita na 10 dalaga, at klinasify po ni Jesus sa kanyang talinhaga na yung 5 po ay matatalino, yung 5 naman po ay hangal. Bakit naging matatalino po yung 5? Kasi nagbaon po sila ng langis upang salubungin po yung lalaking ikakasal. Hindi na sila kailangang bumili. Samantalang yung 5 babae o 5 dalaga na hangal, sila po ay hindi nakapaghanda. Kaya nung dumating po yung lalaking ikakasal, bumili pa po sila. Napagsarhan sila ng pintuan. Ikatlo ho, may ipinapakita ho dito, no, na ilawan, yung lampara po. Ano kaya yung simbolo ng lampara? At bakit mahalaga po yung liwanag nito o yung ilaw nito? At ika-4 ho, nakita natin, meron pong langis. Yung langis nga ho, naghanda na ho yung 5 matatalino, pero yung mga hangal po ay hindi nakapaghanda. Pilit sila na bumili, pero it's already too late. Nung inilagay po nila, hindi na po sila nakapasok sa kasalan. Ano-ano ho ang kahalagahan nito? Una po sa lahat, yun pong lalaking ikakasal, walang iba po kung hindi si Jesus. So, kitang-kita natin, number 1 ho, no? Si Jesus po ang lalaking ikakasal. Muli nga ho, basahin ho natin para makita natin ho. Maging aware tayo dahil ito po ay isang nakakakilabot po ito na paalala na kailangan po bawat mananampalataya maging aware tayo. Sana mapabilang tayo doon po sa mga babaeng matatalino o doon sa dalagang matatalino. Ano po ang sabi rito? Number 1, si Jesus ang lalaking ikakasal. Sabi po ng Mateo 25:1 or in Matthew chapter 25 verse 1, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Yung lalaki ho na ito, sumasagisag po kay Jesus. Lahat ng tao nag-aantabay. Pati nga ho hindi mananampalataya Sila ho nag-aantabay kung talagang dadating si Jesus o hindi. Doon po sa 10 dalagang babae ho na ito, sa 10 dalaga, pinapakita ho rito, mapa-Kristiyano ka man,
mapaiba man ang iyong pananampalataya, maging hindi man mananampalataya, lahat po ng tao nag-aabang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At doon po sa pagbabalik na ito, ipapakita po na si Jesus po ay ikakasal. Kanino po siya ikakasal? Sa kanya pong church, sa kanya pong iglesia. Pero ano po yung katangian ng tunay na iglesia ng Panginoon? Isang mga preaching po ay pinakita ko po sa inyo kung ano ho ang mga katangian ng tunay na iglesia ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng maikasal si Kristo doon po sa illegitimate. Hindi po siya pwedeng makipag-isa po doon sa sumasalaula sa kanyang aral. Hindi po pwedeng makipag-isa si Kristo maliban na lamang po sinasamba niyo siya sa espiritu at katotohanan at siya po ay talagang Panginoon ninyo, tagapagligtas sa buhay. Hindi po pwedeng ikasal si Kristo sa isang church po na sumasamba pa sa iba bukod sa kanya. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi po ni Jesus. Kaya maliban na lamang na ang isang church po at ang kanyang aral tungkol po sa kaligtasan ay nakabase po doon po sa grasya, nakabase sa habag at sa paglilinis na ginawa ng dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya pwedeng ikasal. Pastor, bakit mo nasabi na si Jesus po ang sumasagisag doon po sa lalaking ikakasal? Tignan nyo ho, meron hong talata sa Biblia, ho. Ipapapansin ko lang sa inyo ho, parang kayo po ay kikilabutan dito talaga eh. Mapapansin niyo, sabi po ng Efeso 5:22 hanggang 23, tignan nyo ho, kaya po siya ang sumasagisag dito bilang lalaking ikakasal eh. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 22 to 23, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siya namang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Look at the parallelism po, no? Ang lalaki po ang ulo ng kanyang asawa. Si Kristo po ang ulo ng iglesia. Ang lalaki po ay kinasal sa kanyang asawa at si Jesus po ay kinasal sa kanyang iglesia. Kaya mga kapatid, ito pong klaro-klarong pagpapakita dito, na itong lalaking ikakasal na ito ay walang iba kundi si Jesus. At si Jesus po, marami po ang gustong umattend, marami pong gustong dumalo ng kanyang pagkakasal dito po sa church na totoo. Pero hindi ho lahat makakapasok. Kasi gaya ng nakita natin mga kapatid, may 10 dito na babae. Pero yung 10 babae, kapulutan ho natin sana ng aral dito sa mga dalaga na ito, na sila po masigasig na nag-aantay. Sabi ni Jesus, may matalino, meron pong mangmang, meron pong tupa, meron pong kambing. Ihiwalay niya po yan sa takdang araw po ng kanyang paghuhukom. Kaya ano po yung nakita natin dito mga kapatid? Unang-una mahalaga na malaman natin, lahat tayo nag-aantay kay Jesus. Lahat po tayo ay dumirinig sa kanyang mga salita. Lahat po tayo gusto nating maging banal at maging marapat sa Diyos. Pero may kaparaanan ng Diyos na dapat nating lakaran. Meron pong basihan ng Diyos ang kanyang banal na salita na dapat nating pakinggan. Sabi po ng Biblia, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At ang sabi naman po ng aklat ng pahayag, mapalad po ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, pinakamapalad po ang siyang gumagawa ng salita ng hula sapagkat malapit na po ang pagdating ng Diyos. Yun po. Ikalawa, mapapansin nyo po dito sa pag-aaral na ito mga kapatid, na may tinutukoy na 10 dalaga rito. Ikalawa po, ang 10 dalaga ay ang mga tunay at hindi tunay na mananampalataya. Medyo kakaiba pala to, pastor, kasi doon pala sa 10 na yon, lahat eagerly nag-aantay sa lalaking ikakasal kay Kristo. Pero hindi lahat makakapasok sa langit, which means na meron pong masayang-masaya, meron po talagang gustong-gusto, lahat nga po, ganun ang attitude, pero ang masakla po, hindi po lahat makakapasok. Pansinin niyo po at babasahin ko po, ang isinasaad po dito po sa aklat ng Mateo 25:2 hanggang 5. In the book of Matthew chapter 25, verse 2 to 5, ito po ang sinasaad. Ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 naman ay matatalino.
Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa mga nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa pag-iintay. Purihin po ang Panginoon. Naalala ko tuloy, minsan pagka meron tayong mga lakad, lalo na po sa Jesus Reigns dati, di ba ho, minsan pinapaalalahanan natin ng mga kapatid, magbaon po kayo ng payong, baka umulan. Mga kapatid, magbaon po kayo ng tubig, baka mauhaw kayo, wala tayong mabilan. Mga kapatid, magdala ho kayo ng upuan, baka magdamag po kayong nakatayo. Mga kapatid, magdala ho kayo ng konting chichirya o pagkain, baka wala tayong mabilhan. Di ba ho, meron ho kung minsan talagang parang Boy Scout, kumpletong-kumpleto ho lahat ng mga dalahin. Dumating man yung ulan, may payong siya. Dumating man ho na nangalay siya dahil nakatayo, may dala pong upuan. Nagutom siya, kumain, at nauhaw siya, may dala siyang mineral water. So ito pong tao na ito na naghanda, matalino siya. Pero yung mga iba na sinasabi lang, pabigat lang yung payong, yung upuan naman, marami naman pwedeng maupuan doon, at saka baka marami naman mabibila ng pagkain, may tubig naman doon, nagkataon na biglang umulan, hindi ho ba nakikisilong po doon sa nagdala ng payong? Hindi ho ba yung nagutom nakikikain ho sa katabi, nauhaw nang hingi ng tubig? O kaya ho yung nangalay, humiram pa ng upuan, nakiupo? Diba kung minsan pag hindi ho kayo nakapaghanda at halimbawa nakihiram kayo, hindi ho ba parang nababagot o naiinis din yung tao naman na naghanda? Parang ganito ho yung pinapakita ni Jesus dito Doon po sa 10 babae, hindi po lahat naghanda. Yung 5 ho, hindi ho nagdala ng langis. At yung 5 ho, nakapaghanda sa lampara nila, may extra pa na dinala ho na langis. Kasi ang ine-expect po nilang lahat, maaari po na sa hapon lang nandun na ho yung lalaking ikakasal. Ang sisti nga ho, na-delay. Kaya ho yung pagsisindi nila ng lampara, tuloy-tuloy hanggang hating gabi, nagkaubusan. Lahat po yung 10 nagkaubusan. Pero yung 5 po, may extra. Nilagyan po nila yung kanilang lampara. Nanghihingi po yung 5, pero ayaw na nga hong bigyan dahil kulang pa nga ho yun doon po sa 5 matatalino na nagbaon. Kaya ang sabi po sa kanila, bumili na lang kayo. Ang problema ho, hindi inaasahan, dumating po ng hating gabi, habang bumibili po yung 5 po na hindi nakapaghanda, at nasaraduhan sila ng pintuan. Ano po ibig sabihin? Kapatid, ito po'y isang babala. Maganda po tinuturuan tayo ni Jesus at napag-aaralan natin Hindi po lahat ng naghihintay kay Jesus makakapasok sa langit. Ang makakapasok po, yung talagang handa, yung talaga pong alam niya ang kalooban ng Diyos, yung pong talagang lumalakad po dito. Bakit ho? Tignan niyo po ang sinasabi ho, no? Dito po sa Mateo 7:21 hanggang 23, dito nyo makikita yung tunay at hindi tunay na mananampalataya Dito nyo makikita yung mangmang at matalino. Ano pong sabi rito? Sa Mateo 7:21 hanggang 23 or Matthew chapter 7 verses 21 to 23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi, ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayo na gumagawa ng kasamaan. Praise God! Hindi ba talagang nakakakilabot, kapatid, kasi yung sabi ni Jesus kanina doon sa talinhaga ng 10 dalaga, sa verse 13, Matthew chapter 25 verse 13, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Hindi ba naganap po? Wala naman pong nakakaalam, sabi ng Matthew 24, kung kailan po dadating si Jesus Maging ang mga anghel, wala po nakakaalam, kundi ang Ama lang natin na nasa langit. And ang nakakahindik po ng balahibo rito, mga kapatid, sasabihin po nung mga nag-iintay sa kanya, sasabihin po nung nag-aakala na maliligtas po sila, okay? Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. Nakikiusap this will be in the judgment day. Pero ang tugon ni Jesus, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Di ba ganun din ho?
sabi po dun sa Mateo 7:21 patuloy, hindi baga Panginoon kami po'y nagpahayag ng salita ng Diyos? Hindi ba Panginoon nagpalayas kami ng mga demonyo? Hindi baga nagpagaling kami ng mga may sakit? Naggawa kami ng mga himala? Pero plainly ho sasabihin ni Jesus, lumayo kayo sa akin, kayo na gumagawa ng kasamaan. Kaya mga kapatid, mahalaga po yung susunod na bahagi ng atin pong pag-aaral. Ano po yung sagisag ng ilawan? Kasi pagka nagkamali ho tayo rito, kapatid, mapapabilang po tayo doon po sa mga mangmang, okay? O doon po sa mga dalaga na hindi pinapasok o sa makatuwid po hindi naligtas. Ikatlo ho, ang ilawan po ay sagisag ng salita ng Diyos at pagsunod ng mananampalataya. Ulitin ko ho, pagka yung lampara ho, nagsagisag po ng salita ng Diyos, dapat po ang salita ng Diyos ay nilalakaran po ng mga mananampalataya. Sumusunod po. Okay? So, basahin ho natin ang sinasabi po sa aklat po ng Mateo, dito po sa 25, sa 1 hanggang 7. Sabi ng Matthew chapter 25, verse 6 to 7, ngunit ang hating gabi na ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ng 10 dalaga at iniayos ang kanilang ilawan. Ayan na, nag-prepare na, inayos po yung kanilang lampara. Pero aandap-andap na yung pong lampara. Bakit ito natin nasabi po? Minsan, we have taken for granted the Word of God. Hindi natin pinansin, pinuna, o hindi po natin po nilakaran ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Samantala, ito ho, medyo nakakakilabot ng kaunti, kasi may kahulugan po ang lampara dito sa Bible. Pansinin niyo po ang sabi po sa aklat po ng Awit in Psalms chapter 119 verse 105. Awit 119, 105. Ang sabi po sa King James Version, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya dito ho natin makikita na ang kanyang salita ay ang ilawan, ito po ang tanglaw sa atin pong nilalakaran. Kaya mga kapatid, ang tao ho na hindi lumalakad sa salita ng Diyos, ang tao po na hindi iniilawan ang liwanag ng salita ng Diyos, kahit na nag-aantay pa po siya kay Jesus, hindi naman nagmamanifest po yung iniaaral ni Jesus, yung mga tagubilin, yung mga turo ni Jesus. Pakinggan nyo pong mabuti kapatid, magiging hangal po tayo na dalaga katulad po nung 5 na tinuturo ng ating Panginoon. Baka mapagsaran po tayo ng pintuan, baka hindi na po tayo kilala ni Jesus, mabigat po yung kanyang bibitawan na salita. Away from me, you evildoer. I never knew you. Lumayo kayo sa akin, kayo na gumagawa ng kasamaan, hindi ko kayo nakikilala. Mabigat po yun, kapatid. Kaya nga ho, tayo ho bilang Kristiyano, tinalaga tayo na maging ilaw. Hindi lang ilaw, maging asin. Pansinin niyo, kaya ngayon sa gisag ng ilawan po na yan po yung salita ng Diyos, at yung ilawan po na yan, yung magniningning ho na pagsunod natin sa mga salita ng Diyos. Kasi magre-reflect po yan magiging maliwanag po yan sa lahat po ng hindi mananampalataya. In fact, basahin ho natin ang sinasaad po ng aklat ng Mateo 5:14 hanggang 16. In the book of Matthew chapter 5 verse 14 to 16, ang sabi po dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kita nyo ho, sumasagisag talaga sa ilawan Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Hallelujah! Kaya po yung ilaw dito is the Word of God, at yung pagliwanag ng Word of God makikita sa atin pong mga mananampalataya na ang sabi po ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan, dun po sa Mateo 5:14. Kaya po pagka-aandap-andap yung ilaw natin, kailangan ho nating kumuha ng langis. Kaya yung susunod po, ano ang kahulugan ng langis?
pag-aandap-andap po, mamamatayan po ng ilaw yung atin pong ilawan o yung lampara. Mga kapatid, puro kadiliman yung makikita sa atin. Kaya nga, the Word of God is the lamp unto our feet and the light unto our path. Bakit kailangan nating punuan palagi ng langis? Ano ba ang simbolismo ng langis? Ikaapat po, ang langis ay ang pagpapagal ng mga Kristiyano para sa kaharian ng Diyos. Di ba sabi po ng unang Korinto 15:57 hanggang 58, your labor in the Lord will not be in vain. Oho, totoo ho, ng kaligtasan hindi natin makukuha sa paggawa ng mabuti, sa pagpapagal. Pero ang pagpapagal po, ang paggawa ng mabuti, sabi po ng Efeso 2:10, ito po ay palatandaan at bunga na tayo po ay nanampalataya kay Jesus. Ano po yung sinasabi rito? Ang langis po, ikaapat, ay ang pagpapagal ng mga Kristiyano para sa kaharian ng Diyos. Basahin ho natin ang sinasaad ng Mateo 25:8 hanggang 10. In the book of Matthew, chapter 25, verse 8 to 10, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Ang tugon naman ng mga matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Ano ho yung sinisimbolo rito? Mga kapatid, let us not be weary in doing good. Sa atin pong pagbubunga ng mga mabubuting gawa, huwag tayong manghihinawa. Palagi nating tatandaan, tayo man ho ay napapansin, tayo man po ay nare-recognize o hindi, your labor in the Lord will not be in vain. Ito po yung langis nila na ubusan po, hindi na sila nagtiyaga. Ibig sabihin po, hindi sila naghanda. Pero yung 5 po na matatalino, they are well prepared at nagdala po sila ng oil, ng langisan po nila. At ito po nag-sustain sa kanila. Alam niyo po kung bakit? Sino ho ba yung talagang maliligtas? Yun po talagang nagbubunga. Pag hindi po nagbubunga, puputulin po yun at ang mga sanga po itatapon sa apoy. At dapat ho sa pamamagitan po ng bunga na yan, makikilala po kung sino ang puno ninyo. Kung ang puno nyo po ay si Kristo, mahihiti kayo sa bunga ho ng mga mabubuting gawa. Pagka ang bunga nyo po ay ang kalaban ni Jesus o si Satanas ho, mahihitik po tayo ng mga bagay na makamundo. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of this world. Kaya tignan nyo ho, ang sabi po dito ng banal na kasulatan sa Mateo 24:13, in the book of Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Purihin po ang Panginoon ha. Ulitin ko ho yung kanyang pananalita rito ni Kristo po. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Many are chosen but many are called but only few are chosen. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Marami ho na inanyayahan. Konti lang naman ho yung dumalo. Di siyempre ho, ang kukunin ng Diyos, yung tumugon lang sa kanyang pagtawag. Yun po yun eh. Kaya, ang mananatili pong tapat, katulad po ng 5 dalaga na ito, hindi sila nagpakatalino, hindi sila naghanda, hindi sila naging tapat. Pagdating ho, nasaraduan sila ng pintuan, sumasagisag po. Pagka ho ganun ang sinundan natin, hindi tayo naghanda, hindi tayo makakapasok po sa langit. Kaya mga kapatid, paalaala po ito, no? Magsimula po dun sa lalaking ikakasal, si Jesus po yan, at yun pong 10 dalaga, yung mga tunay, meron pong hindi tunay na mga mananampalataya, yung ilawan po, salita ng Diyos po yan, at yung pagsunod po ng mga mananampalataya, at yung langis po, yung pagpapagal ng mga Kristiyano para sa kaharian ng Diyos. Baka po aandap-andap na yung paglilingkod natin, aandap-andap na po yung atin pong pagpapagal. Remember po, nagpapalakas sa atin, for you know that your labor in the Lord will not be in vain. Bilang pangwakas, kapatid, ito po'y napakahalaga, bilang pangwakas po, sa araw o oras ng pagdating ho, walang nakakaalam.
kagaya po ng 5 matatalino ho na dalaga, kailangan ho tayo ho'y maging mapaghanda. Let us be alert and sober-minded po. You know that your enemy, the devil po, is prowling like a lion, waiting for someone to devour. Huwag po tayo magpabibiktima po sa kaaway, maging mapagmatsyag, maging mapaghanda. Bilang pangwakas, ang sabi po, sa Marcos 13, 32 hanggang 33, or Mark chapter 13, verse 32 to 33, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras man na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi niyo alam kung kailan ito mangyayari. Mga kapatid, sana po katulad ng mga matatalinong mga dalaga, maging mapaghanda ho tayo. Maging mapagpagal po tayo sa paggawa po para sa kaharian ng Diyos. At patuloy liwanagan nawa tayo ng ilaw ng salita ng Diyos at patuloy na lumakad sang-ayon sa kanyang kalooban. Pag dumating po si Jesus sa hindi natin inaasahang panahon, kabilang po tayo doon po sa matatalinong dalaga in the parable of the 10 virgins, na tayo po ay naghanda, nakapasok sa kanyang kaharian, hindi tayo nasaraduan ng pintuan at hindi tayo nasabihan po na lumayo ka sa akin, ikaw na masamang alipin. Muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagkakakatid ng banal na salita na ito. At sa ating pagwakas po, inaanyayahan ko po na tayo po lahat ay dumulog po sa panalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga aral na ito. Ihanda niyo po ang aming mga kalooban. Katulad po ng parable of the 10 virgins, ayaw po namin, Lord, na mapabilang po kami doon po sa mga mangmang at hindi po nag-isip at naghanda sa inyo pong pagparito. Lord, lahat po kami ay nag-aantabay at pati ho ang hindi nananampalataya at ang mga tunay mong mga anak in spirit and in truth ay nag-aantay sa iyong pagdating. Nawa po kami po ay mapabilang sa mga matatalinong dalaga na naghanda po ng aming mga pagpapagal, ng mga langis po upang ito po ay mailagay namin sa lampara. At ang lampara po ang salita ng Diyos, ang siyang magliwanag at magpaliwanag sa amin, Panginoon, upang ang mga mabubuting gawa na ito ay makita na kabahagi ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Lord, hindi namin alam kung kailan darating ang lalaking ikakasal. You will be married to your bride, the church, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po na manatili pong tapat ang Peace of Harvest at ang lahat pa ng mga iglesia na patuloy na lumalakad sa iyong kalooban, na sana po you will see us blameless, perfect, and upright, not of the things that we have done, but because of our faith in the Lord Jesus Christ. Katulad ho ng 10 dalaga, Panginoong Diyos, ang tanging panalangin ko, lahat kami sa Peace of Harvest po, lahat ng mga nakikinig po ngayon, ay mapatulad po na naghanda kami, nagbaon kami ng langis namin, at dumating man po ang lalaking ikakasal. Ikaw po yun, Panginoon. Makapasok po kami sa iyo pong piging, sa iyo pong handaan, sa araw po ng iyong pagkakasal, Panginoong Hesus. Kaya Ama, maraming salamat po. Patnubayan niyo po kami. Nawa po lagyan niyo ng bakod ng pag-unawa at pag-iingat ang lahat ng mga nakapakinig. At pinagpe-pray ko rin ang lahat ng mga kapatid ngayon, Panginoon, na i-touch nyo rin ang heart nila na patuloy po suportahan ng mga gawain na ito, lalong-lalo na, Panginoon, ang amin pong pagkakaloob, ang aming tithes and offering sa mga GCash account namin, na sana, Panginoon, maging kaparaanan ng lahat ng mga nakikinig. Sa abroad man o mga kapatiran namin sa church na mga gawain na ito ay magpatuloy on air sa pamagitan po ng internet sa kanila pong walang humpay na pagtulong po financially at sa pamagitan ng panalangin sa ministeryo na ito ng Feast of Harvest Christian Ministry. Kaya Ama, maraming salamat. Ang mataas po na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aking pagsusumamot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Jesus.